Ibig sabihin, isipin natin na ang Panginoon na hindi nagbabago. Consider natin, consider mo. Oh, kailanman hindi siya nagbabago. Sabi, I'm the same yesterday, today, and forever. Oh. He conquered sin, sabi diyan, by the way, in His peace can then be found. Pag kinonsider natin ang Panginoon, may kapayapaan tayong matatagpuan. Pag iniisip natin ang Panginoon na hindi siya nagbabago, nandiyan yung kapayapaan. No? Sapagkat siya ay nanagumpay doon sa krus, no? Sa kamatayan at sa grave, no? Siya po ay nailibing pero hindi siya nanatiling patay. He still lives. Siya ay nananatiling buhay noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen? Praise the Lord. Meron tayong mga bisita. No? At salamat sa Panginoon. Nandiyan yung ating si Sister Giselle. Member natin yan dito. Kasama natin yan dito. Salamat. Kapiling niya siguro ito si husband niya. At yung iba pang mga young people. So thank God yung dinedicate ng mga nakarangguan. No? So thank God tayo po ay napapasalamat. So sabi ng awitin, He lives still. Siya ay patuloy na buhay, no? He still lives, lost souls to save, at nagliligtas ng mga kaluluwa. At sabi pa dito, so look up, my friend. Tingin tayo sa langit. Pagtingin tayo sa taas, ibig sabihin, no? Hinahanap mo ang Panginoon, gusto mo siyang makausap. Today, consider Him. Ngayong araw na ito, isipin natin siya. Ang araw na linggo ay para sa Panginoon. Consider Him. No? At ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Consider Him who bore the cross for you. Isipin na lang natin na siya, isipin natin yung ginawa niya sa krus 2,000 years ago. Namatay ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin upang tayo po, no, ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Consider Him whose love is ever true. Isipin natin yung kanyang ginawa dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen? Ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa pag-ibig sa iyo. Sa akin. Sa atin. Okay, nga may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi rin na Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So consider Him whose love is ever true. He is faithful, you can trust Him. No? Siya yung tapat at mananatiling tapat ang Panginoon sa iyo at sa akin. Na siya po ay dapat nating pagkatiwalaan. No? Sabi diyan, you can trust Him. Kaya sabi ng Bible, you trust in the Lord with all thine heart. No? And with all thy soul. And with all thy mind. So, consider Christ, mga kapatid. Kaya, kailangan natin siya palaging i-consider. No? Isaalang-alang ang ating Panginoon sa ating buhay. Palagi natin siya isa puso isipin sa ating buhay. No? For He consider you. Yun po ang sabi ng awitin. No? Hindi lang tayo ang nag-iisip sa Kanya, siya rin po ay nag-iisip sa iyo. Hello? Isinasaalang-alang ka rin ng Panginoon, kapatid. Bawat anak ng Diyos, siya po, no? Ay nag-iisip sa iyo. Iniisip ka niya, kahit ikaw ay natutulog, ang Panginoon gising. Amen. Dahil special tayo para sa Kanya. Amen? So, are you weary in your labor? Sabi dito, kung ikaw ba ay nangihina sa iyong mga ginagawa sa trabaho mo, do you struggle every day? May mga struggle tayo sa buhay, sa araw-araw. Kailangan natin i-consider siya. Isipin natin palagi, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka sa aking buhay. Amen? Mas lalo natin kailangan ng Panginoon sa ating buhay. Sa araw-araw na ating buhay, consider Him. Consider Christ. Do you have trials and temptation? May mga pagsubok pang dumarating sa buhay natin o mga tukso? Consider Him. Consider Christ.
Kailangan natin siya. Kailangan mo siya. No? Kailangan natin. For without me, He can do nothing. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kung wala kang Panginoon, it's about time, kailangan mo siya. Consider Him as your Savior. Consider Him as your Lord God, no? As your personal Savior. Consider Him. Kaya sabi, it often seemed to come your way. All through the years, His word remains. No? Sa bawat panahon, ang salita ng Diyos nananatili magpakailanman. All through the years, His word remains. By His Spirit, we're sustained. No? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sinusustain po niya tayo. So remember this hour. Alalahanin natin ang oras na ito. Consider Christ. Consider Him. No? Ang ibig sabihin ng consider Him, palagi mo siyang isipin. Palagi mo siyang kausapin. Isaalang-alang mo ang Panginoon sa buhay mo. Consider Him. So consider Christ. Please consider Christ. No? Sa awitin nakikiusap pa, no? Please consider Christ. Yes, consider Christ, for He consider you. No? Kung tayo po ay iniisip, kung tayo po ay nag-iisip palagi sa Kanya, iniisip rin tayo ng Panginoon. Vice versa. No? Mas iniisip pa tayo ng Panginoon kaysa iniisip mo siya. No? Mas lalo tayong binibigyan ng oras ng Panginoon kaysa ikaw nagbibigay ng oras sa Kanya. So, pamagat ng ating pag-aaralan patungkol po sa consider Him. Tayo po ito ngayon, mga kapatid, dito tayo sa ating babasahin. Hilingan ko po na magsitayo po kayo sa inyong mga wapuha. Dito po ay basahin po natin. Ito, may Bible dito. Pakishare na lang yung iba po na. Share na lang natin yung Bible. Ay, glasses ko lang. Joseph. Okay, dito po tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid. Basahin po natin ang Book of Hebrews. Dito tayo sa Book of Hebrews. Sa pamagat ng ating pag-aaralan ay base doon sa pamagat na inawit ng choir. Consider Him. Bigyang halaga ang ating Panginoon. Bigyang halaga siya. Kilalanin ng Panginoon. Isipin palagi ang Panginoon. Isaalang-alang palagi ang Panginoon. Yan ang ibig sabihin niyan. Consider Him. Magnilay-nilay para sa Kanya. Magmuni-muni para sa Kanya. Yan ang ibig sabihin ng consider Him. Consider Christ. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Verse 1 to 3. No? Sa Hebrews chapter 12, dito po tayo sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, ating text. Sabi po ng Bible dito sa Hebrews chapter 12, verse number 1 to 3. Connected din po ito sa mga races o takbuhin. Run the race, no? So makita po natin, bawat Kristiyano ay may kanya-kanyang takbuhin sa buhay. No? Connected po ito. So, i-consider natin siya sa ating pagtakbo, sa ating buhay Kristiyano. Sama natin siya sa ating buhay. Hindi natin pwedeng iwalay ang Panginoon sa ating buhay, sa ating mga pagtakbo, sa ating buhay Kristiyano. So, kailangan isaalang-alang natin siya. Consider Him. So, verse number 1 down to verse number 3. No? Hebrews chapter 12, verse number 1 hanggang verse number 3. Nandiyan na po kayo? Say Amen. Amen. Basahin natin na sabay-sabay. Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Ready? Begin. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us,
and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners and against himself, lest ye be weary and faint in your minds. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Kung bakit dapat namin kayong alalahanin, isipin palagi, isaalang-alang, magmuni-muni sa inyo, at bigyan kayo ng oras, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po na nandito po kami, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming nasa isip. Ikaw ang priority po namin. Sabi po ng Bible, consider you, Lord. Looking unto Jesus, palagi pong dapat nakapokus kami sa inyo, Panginoon, kasama ng aming mga pamilya at mahal sa buhay. Salamat po sa aming pag-aaral sa umagang ito. Basbasan niyo po, Panginoon. Guide us po, Banal na Espiritu, sa bawat sa po sa amin. Kayo po ang aming kayo po ang aming kapagturo. Kayo po ang aming comforter na nag-aaliw sa amin. Basbasan niyo po ang aming pag-aaral. Ito po ay maging blessing po sa bawat sa po sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Please be seated, mga kapatid. Ang pinakamataas na iniisip ng isang tao ay kapag iniisip niya ang Panginoon. Mga kapatid, kung inyong babasahin sa verse number 3, sinabi niya, consider Him. Nakita niyo po yung ating title, nandiyan po sa verse 3. Consider Him. No? Sa bawat araw ng buhay mo, isaalang-alang mo ang sarili mo sa Panginoon. Consider Him. No? Bigyan mo siya ng oras sa iyong buhay. Bigyan mo ng halaga ang Panginoon sa iyong buhay. No? Isipin mo siya, oras-oras, minuto-minuto, no? Sa iyong buhay. Kailangan natin po siyang i-consider. Kaya sabi sa verse 2, looking unto Jesus. Why? Bakit kailangan natin palagi nakapokus sa Panginoon? Sapagkat maraming kalaban ang Kristiyano. May kalaban ka. Unang-unang kalaban mo, sarili mo. Unang-unang kalaban mo, sarili mo. Ang pangalawa, ang mundong ito. Ang pangatlo, si Satanas. Kaya kailangan mong nakapokus sa Panginoon. At kung wala ang Panginoon sa atin, mga kapatid, magiging talunan tayong Kristiyano. Kaya kailangan mo si Kristo. Kaya sinabi niya sa verse number 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang magbibigay ng finish sa ating buhay. No? Matatapos natin yung ating mga takbuhin sa ating buhay Kristiyano kung ang Panginoon kasama natin. Kung napanood niyo yung Barcelona, yung Olympic, yung tumakbo na sa Barcelona Olympic na makikita nyo meron pong takbuhan sa marathon. Nung sila po tumakbo, may isa pong nasaktan at hindi po siya nakatakbo ng maayos dahil po siya nasa implang, ano po siya. So, madaling salita, naunahan po siya ng kanyang kalaban. Pero may nanonood na tatay niya, chinicheer siya. Hanggang sa hindi niya nakaya, hinalalayan siya ng kanyang tatay para tumakbo sa finish line. Nagpalakpakan ng lahat ng tao sapagkat tinapos niya kahit na siya ay nadapa. Nadisgrasya. No? Mga kapatid, meron man tayong sa buhay natin, meron mang pagkadapa tayo. Yung mga pagsubok, mga problema sa buhay, nadapa ka. Bangon lang. No? May Panginoon naaalalay sa iyo para matapos mo, makalagpas ka sa problema. May Panginoon tayo na tutulong sa iyo at sa akin para malagpasan natin yung problema sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid, na marami pong problema sa buhay natin, kaya consider Him. No?
yung nagmamahal sa iyo. Yung po'y sinabi ng awitin kanina, no, mga kapatid, consider Him who love you, who never change, no? Na hindi nagbabago. Siya hindi nagbabago. At siya po, mga kapatid, ay nagbibigay ng kapayapaan na hinahanap ng tao. Na hinahanap namin. Consider Him. Kaya sabi dito, mga kapatid, consider Him who bore the cross for you. No? Nagpasakit ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Para tubusin ka. Isipin mo ang Panginoon. Tinapos niya sa krus yung kanyang tungkulin. Amen. Pero tayo, nag-give up tayo. Kailangan tayo magpatuloy. Kailangan natin, hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko, hindi tayo uminto. Magpatuloy tayo. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, no? Press on. Sinabi ng Panginoon sa Philippians, basahin po natin. Buksan po natin sa Philippians. Chapter 4, dito tayo sa Philippians, chapter 3. Chapter 3, verse number 13 and 14. Brethren, sabi sa verse number 13, but brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ito yung dapat nating gawin. One thing I do, forgetting those things which are behind. No, kalimutan na yung mga past natin. Kung dumating ang punto na naghirap ka yung isang araw, pero iba yung araw sa araw ngayon. Hello? Yung araw noon, kahapon, kagabi, iba yung araw ngayon. Huwag na natin balikan pa yung kahapon o kagabi. Ang mahalaga ay itong araw na ito, nandito ka at ikaw ay nakapokus sa ating Panginoon. Sabi, forgetting those things which are behind. Kung iniisip mo na, bakit ganito ang buhay ko, Panginoon? Forgetting the past. No? Nais ng Panginoon, kalimutan mo yung mga nagdaang araw. Past is past. At itong araw na ito, ng araw na linggo, ay maging araw para sa Panginoon, para sa iyo, at para sa akin. No? Sapagkat nais ng Panginoon na kalimutan natin yung mga nagdaan at harapin ngayon ang kasalukuyan. Yan ang nais ng Panginoon. Minsan po kasi hindi tayo makapupol sapagkat yung past binabalikan pa natin. No? Hindi natin iniiwan. Hindi natin ibinibigay sa Panginoon. Ang nangyayari po, dala-dala pa rin natin hanggang ngayon. Pero sabi ng Panginoon, forgetting those things which are behind. Pero ang sabi niya diyan, sumunod, reaching forth unto those things which are before. No? So, may vision ka na, meron ka ng tinatarget na haharapin mo ang pangkasalukuyan. Yung hinaharap. Kaya malaking bagay, mga kapatid, para makabangon tayo, bawat isa sa atin, huwag na natin balikan pa yung nakaraan. Parang binabalikan mo yung nakaraan na magpangit ang nangyari sa buhay mo. No? Magulo ang nangyari sa buhay mo. Huwag mo nang balikan, kapatid. Ang umpisaan mo ngayong araw na ito, nakasama ang Panginoon. At hindi ka magsisisi pagkasama mo ang Panginoon sa araw na ito, yung peace of mind ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi, consider Christ who never changes, and His peace can then be found. No? Matatagpuan mo yung kapayapaan, totoong kapayapaan, sapagkat ang Panginoon kailanman hindi nagbago at hindi magbabago habang buhay. Amen. Consider Him. Consider Christ. Isipin na lang palagi natin ang Panginoon. Kasi kung problema palagi ang iisipin natin, hindi tayo makakapag-move on. Kung palaging iisipin mo yung utang mo, kung palaging iisipin mo yung problema mo, kung iisipin mo palagi, no, mayroong umaaway sa iyo, no, ang ganyan ka na lang.
Hindi ka na makakabangon pa kasi ayaw mong humiwalay, umalis sa bagay na yun. Kailangan mga kapatid, isaalang-alang natin ang Panginoon. Ilagat na lang natin at ibigay natin sa Kanya yung mga bagay na yun. Upang mawala na po yung burden sa atin. Yung bigat nasa atin pa rin pagka hindi natin inalis yung past sa ating life, sa ating buhay. Kailangan mawala po yan. Forgetting those things. Reaching forth unto those things which are behind. At sumunod sa verse 14, ang sabi, Press! I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ. Mga kapatid, ibig sabihin, magpatuloy ka sa iyong buhay, Kristiyano. No? Nagkaroon man tayo ng financial need, nagkaroon ka man ng sakit, nagkaroon ka naman ng malaking problema. No? Hindi, ang mahalaga, hindi ka naman patay pa. Hindi ka papatay. May pag-asa pa pagka buhay ang tao. Habang nabubuhay tayo, mga kapatid, may pag-asa pa. Basta kasama natin ang Panginoon. That's right. Kasi kala natin, pasan mo ang daigdig, ano ka ba? Sharon. Hindi naman tayo ganun, mga kapatid. No? Mayroon tayong katuwa. Ano ba ang pangako ng Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. So wag po natin hayaan, mga kapatid. Consider Christ. Consider Him who never changes. And His peace can be found. No? Wag po natin hayaan na ang ating nga pong sarili ay mawala ng tinatawag na yung sarili natin mawala na yung tamang direksyon ng ating buhay. Okay? So makita natin about considerate. Ano ba ang ibig sabihin, Pastor, considerate? Maunawaan, mapagbigyan. Consideration, pagsakalang-alang. Yung pong nais ng Panginoon, no? The word consider, literally to analyze, think upon, study, contemplate, meditate, and concentrate. Yun ang ibig sabihin ng consider. No? Ibig sabihin, pagka palagi mong kinukonsider ang Panginoon, nagkakaroon ka ng tinatawag na pagsasalang-alang. O tinatawag na concentrate ka, nakapokus tayo sa Panginoon pag sinabing consider. Ako niyo po? Pag sinabing consider, kaya ang pamagat ng ating pinag-aralan nasa verse 8, consider Him. Nakapokus tayo sa Panginoon. Concentrate tayo sa Kanya. Dahil sabi ng verse number 2, looking unto Jesus. No? The author and finisher of our faith. Oh, for the joy that was set before Him, endured the cross, mga kapatid, hanggang sa cross, nagpakasakit ang Panginoon. Namatay siya doon sa cross para sa iyo at para sa akin. Alang-alang sa iyo, sa akin, sa atin. Endure the cross, despising the shame, kahit na po siya'y pinaiya. And sat down at the right hand of the throne of God. Kapatid, napakaganda na tayo po ay maging concentrate para sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng consider. Concentrate. No? Talagang focus ka sa Kanya. No? Yung think upon, ibig sabihin, palagi mo siyang iniisip. No? Meditate, palagi ka nagbubulay-bulay sa Kanya. Okay? The entire book of Hebrews, yung binasa natin, is a consideration of Jesus Christ. No? So makita natin sa Hebrews chapter 3, nandiyan din po, atras tayo ng konti, sa Hebrews chapter 13. Kung inyo mapapansin dyan sa Hebrews chapter 3, pinatutok ko lang po dyan, no? Yung consideration ng ating Panginoon sa Hebrews chapter 3, verse number 1. Basahin ko po, no? Sa verse number 3, chapter 3, verse number 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. No? Nandiyan po yung consideration ng ating Panginoon.
Sa Hebrews chapter 7 verse 4. Forward tayo ng konti. Hebrews chapter 7 verse 4. Ano po sabi ng 7 verse 4? Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils. No? So nakita natin yung consideration ng ating Panginoon. Dito pa, Hebrews chapter 12, verse number 3. Ito yung ating text. No? Na binasa po natin kanina lang. At sinabi po dito, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your mind. So, meaning mga kapatid, yung consideration na binigay ng Panginoon sa iyo at sa akin, pero dapat i-consider mo especially ang Panginoon sa buhay mo. Mas lalo dapat tayo mag-concentrate sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng consider o consideration. Nako niyo po, mga kapatid? Hello? Amen. Baka tulog pa yung iba sa atin. Hindi po. Okay, thank God. No? Kailangan po, consider mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Hindi po. Ibig sabihin, iniisip mo ba ang Panginoon sa buhay mo sa araw-araw ng iyong buhay? O palaging si sister na lang ang palaging iniisip mo? O palagi na lang si brother ang iniisip mo? O palagi na lang, no, ang trabaho ang iniisip mo? Hindi po. Ang negosyo ang iniisip mo? Ang pamilya ang iniisip mo? Pero ang Panginoon, panguli na lang. Ganun ba dapat? Kaya sabi ng Panginoon, no? Siya ang una mong iisipin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. No? Nais ng Panginoon, tayo po. Unahin natin ng Panginoon. Maging concentrate po tayo sa Kanya. No? Consider Him. Consider Christ. Yan po ang nais ng Panginoon. Sa araw-araw ng iyong buhay, kailangan mong i-consider ang Panginoon. Maging top priority natin siya sa ating buhay. Okay? The devil loves to distract our attention and focus away from Christ. Yan ang meron pong kalaban tayo mga kapatid. Anong ginagawa ni Satan? I-distract ka niya para hindi ka makafocus sa Panginoon. Paging dito mga kapatid, kahit na nasa loob ka ng church, pwede kang i-distract ng kalaban ni Satan para hindi ka makapakinig at yung attention mo mawala sa salita ng Panginoon. Nais ng Panginoon sa umagang ito, yung focus mo, yung concentration mo ay nasa Panginoon lamang at sa Kanyang salita. Yun ang nais ng Panginoon. The devil, no, loves to distract you, your attention and focus away from Christ. No? It is dangerous to focus upon man, no, attention and set away on His, no? Katulad po ni mga kapatid, kung i-analyze po namin, katulad po na nangyari po, no, sa ating Panginoon. Sa Luke 23 verse 40, buksan po natin. Ito po yung pangyayari kay Pontius Pilate, no? Kita po natin yung attention po ng tao ay nandun sa ang attention ng tao ay sa kapwa-tao, hindi na sa Panginoon. Luke 23 verse 14. Ano po ang sabi dito mga kapatid? Yung attention ng Panginoon dapat ang maging priority ng tao. Pero nagiging attention po ay ang tao, kapwa-tao. Luke chapter 23 verse number 14. Ano po ang sabi ng Bible? Said unto them, ye have brought this man unto me. Sabi Pontius Pilate, as one that perverted the people. No? And behold, I have examined him before you, have found no fault in this man, touching those things whereof ye accuse him. No? Nakita po ni Pontius Pilate na ito, si Jesus Christ, na gusto nilang ipako sa krus, ay wala naman siyang nakitang kasalanan. Nakita po natin mga kapatid, ganyan po minsan ng tao. No? Ang tutok niya, nandun sa kapwa niya tao. Kaya, i-analyze natin mga kapatid, no? Christ, examine him. No?
Si Pontius Pilate, in-examine po ni Pontius Pilate si Jesus Christ, wala naman siya nakitang kasalanan. No? Ang focus nila doon sa kasalanan ng Panginoon, hindi doon sa ginagawa ng Panginoon na magagandang mabuti ng ginagawa ng Diyos. Tingnan niyo po, minsan po, sa bond paper, maglagay ka ng maitim na tuntok doon, ang makikita yung itim, hindi yung puti. Nakuha niyo po? Halimbawa, di ba? Ito, example. Ang makikita mo dito yung sulat na itim. Pero yung puti, na ginawa ng Panginoon, hindi nakita. Ang nakita, yung dumi. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Isa ng tao, tinitingnan ng kanyang kapwa-tao doon sa dumi niya. Hindi sa mga nagawa ng tao. No? Malaking bagay, makita rin po, examine ourselves. Yeah. Tuloy natin mga sarili. Richon. Di ba tayo nagkakasala? Nagkakasala rin po tayo. That's right. Kaya huwag po tayo maghusga. Tama po. Sa kapwa natin. Amen. Pray natin ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kailangan po tayo magpanalanginan, magpalakasan, hindi magpabagsakan. That's right. Maganda yung magpanalanginan kaysa tayo po'y nag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa. Okay? Hindi po. Kailangan po natin. At kung meron naman tayo nagagawang mali, kung nire-review ka, tinatama ka, magpa-review ka. Kung inaayos tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga nasalita ng Diyos at sa instrumento gagamitin niya, magpaayos tayo. May advice sa'yo, kung tama ang advice sa'yo, so be it. Minsan kasi pagka ay binibigyan tayo ng payo, hindi tayo nakikinig. Mahirap po yung hindi nakikinig sa payo. Pero pagka believer ang nagpapayo sa iyo, sumusunod ka. O sino mapapama? Ikaw. Tayo. Okay? So, makita po natin, kailangan po tayo consider Christ, mga kapatid. Siya ay hindi nagbabago. He never changes. Amen. No? Hindi po siya nagbago kailanman. Kaya, ang ganda po ng awit. Consider Christ who never changes, and His peace can then be found. Okay? So makita po natin dito sa ating pinag-aaralan sa point number 1. Dito tayo sa point number 1. Consider the claims of Christ. Consider the claims of Christ. No, isipin natin yung kanya nga pong pag-angkin bilang ating pong tagapagligtas. His person. Sinabi po ng Bible sa John 6:35, I am the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa John 6:35, ano po sabi? No, binasa na rin po natin yan kanina sa IM, sa John 6:35, John chapter 6 verse 35. Sabi po dito, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. No? Ang magtiwala sa Kanya, hindi na magugutom pa. No? Sabi diyan, at magtiwala sa Kanya, hindi na mauuhaw pa. No? Hindi na makakaranas ng gutom at hindi na mauuhaw pa pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon. Ano pa sinabi niya? No, makikita natin yung kanyang person ng pagiging tao. I am the door. Yun po yung ating nabanggit sa John chapter. I am the door for me. No? John 10:20. Binanggit po yan, I am the door. Diyan po sa may John. 28, 27, 28. Yung ating nabasa kanina. Siya po ang pintuan. No? I am the door. Yung ating pong binasa dito, no? I am the door. Sa John chapter 10 verse 7. John chapter 10, siya po ang pintuan ng mga tupa. Okay? I am the good shepherd. Sinabi rin po dyan sa John chapter 10 verse 11. I am the light of the world sa John chapter 8 verse 12. I am the resurrection and the life, John chapter 11 verse 25. I am the way, the truth, and the life sa John 14 verse number 6. Ito po yung mga binanggit ko, mga kapatid.
No? Siya mga kapatid, siya po yung I am this person. Consider the claims of Christ. No? Isa-isip natin, isa-alang-alang natin ang kanyang pag-angkin bilang Diyos. No? Siya po ay Diyos, hindi lamang po siya tao. I am the way, the truth, and the life. John 14, verse number 1 to 6. So verse number 6, I am my fathers are one. No, so John 10:30. And John 14, verse 9. Before Abraham was I am. So John 8:58. So meaning mga kapatid, pakikita natin dito, kinoconsider dapat natin siya yung kanyang pagiging Diyos. His pagiging tao at pagiging Diyos. No? Hindi lang siya ordinaryong tao. Okay? Consider the claims of Christ. Sa point ito, his person. Letter A. Letter B, his power. No? Colossians chapter 1, verse 16 and 17. Basahin po natin Colossians chapter 1. So ito na yung his person. No? Yung subpoint, letter A, his person. Ito po yung I am na ating mga natakil sa Sunday School. Okay? Ngayon, his power. Pansinin po natin yung kanyang kapangyarihan. No? Colossians chapter 1, verse 16. Ano po ang makikita natin sa Colossians chapter 1, verse number 16? For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Meaning mga kapatid, no? Mula sa pool, ang ating Panginoong Jesucristo nag-exist na. Kasi Diyos siya. No? Nang pasimula, nandiyan na ang Panginoong Jesucristo. Siya yung tinatawag na Word. Sabi sa John chapter 1, verse number 1, no? And the Word was made flesh. This verse number 14. No? Kaya sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung word na yon, capital W, meaning siya po yung salita. At yung salita na yun sa verse 14 ay nagkatawang tao. And the Word was made flesh. Dwelt among us. Nanahan, nakita ng mga tao. So meaning mga kapatid, nag-exist na ang Panginoon natin mula sa pool. No? Bago pa lang po nilalang ang mga tao, nandiyan na ang Panginoon. Okay? So makita natin, subpoint letter B, His power. Ano yung subpoint letter A? His person. No? Consider the claims of Christ. By Him all things consist. By Him all things consist. No? Number 1. Number 2, destroy this temple. Ano sinabi ng Bible? John chapter 2 verse 19. Biruin mo, i-destroy yung temple at sa tatlong araw ay ano na sa tatlong araw? I-destroy yung temple sa tatlong araw, babangon. No? Magagawa. John chapter 2, verse number 19. Ano po ang sabi ng Bible sa John chapter 2? Okay, nakukuha niyo po mga kapatid? Amen. Amen? Hello? Amen. Narinig na, nakakatch up niyo po? Amen. John chapter 2, verse number 19. Ayan po ang sabi ng Bible ng mga kapatid. So, nandun na po tayo sa second subpoint. By His power, kanina by His person. Ngayon by His power. Now, consider the claims of Christ. Yan yung ating point number 1. Consider the claims of Christ. So, siya po, His person, His power naman. Now, by Him all things consist. Number 1. Number 2, destroy this temple. John chapter 2, verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Mga kapatid, ilang taon ginawa ang templo ng Jerusalem. Pero sa kanya lang, 3 araw lang. Pero hindi naman po yung literal na tinutukoy. No? No,
makita natin yung po yung templo ng Panginoon, yung pagbangon ng Panginoon sa mga patay. Yung pag-resurrect ng Panginoon sa mga patay, yun ang sinasabi ng Panginoon doon. No? Na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Kasi siya po yung templo. At siya po yung church, no? Siya po yung mabubuhay sa ikatlong araw. Nakuha niyo po, hindi po literal yung building ang tinutukoy niya doon. Yung church, siya mismo ang Panginoon na mabubuhay siya sa ikatlong araw sa mga patay. Okay? So makita po natin yan, destroy this temple, no? Pero hindi po, sinabi po niya, yung temple na yun, walang iba, siya po yun. John chapter 2 verse 19, no man take it from me. John 10 verse 17 and 18. John 10, no? Point number 3, no man take it from me. Wala nang makakakuha pa sa iyo. John chapter 10. John chapter 10 verse number 17 hanggang 18. John chapter 10 verse 17, 18. Ano po sabi? Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, no? Walang ibang ating Panginoon, nilay down niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, that I may take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. And I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. Oh, makikita niyo po ang buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kaya bawi ng Panginoon. No? Kaya hindi tayo pwede magmalaki. Malakas ako ngayon. Kahit malakas ka ngayon, pwede ka mamaya mawala. Amen. Kasi ang Panginoon binigay lang ang buhay sa iyo. Pinagtagubili lang ang buhay natin sa atin. No? Pinagkatiwala lang sa iyo ng Panginoon yung buhay mong yan. Pwede yung mawala, kahit mamaya pwede ka mamatay. Amen. Kaya huwag natin pagmalakihin na tayo ay malakas. No? Kala natin tayo ay hindi na natin kailangan ng Panginoon. Mas kailangan natin ng Panginoon. Kasi hindi tayo palaging malakas. No? Kaya makita niyo po dyan sa mga kapatid, no man take it from me. No? Kaya makita po natin dyan sa verse number 17 hanggang 18, no? No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. No? Tingnan niyo po, kahit na mamatay ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mabubuhay at mabubuhay siya talaga siya. No? Kaya siyang buhay ng Panginoon. Pero kailangan kasi maganap yun kasi yun ay nakasulat na siya ay mabubuhay sa mga patay. No? So kailangan po natin makita yung kanyang kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no? Na sinasabi, no man take it from me. No man take it from me. Walang makakakuha sa akin. No? Kahit ikaw, hindi ka kaya kuha. Ngayon, ikaw ay nasa Panginoon na hindi ka kaya kunin ni Satanas. Amen. Hindi na si Satanas ang iyong ama. Hindi na siya ang nagmamay-ari sa iyo nung ikaw ay nakakilala sa kanya. Dati nung tayo po'y wala sa Panginoon, ang ating tatay si Satan. Amen. Sabi sa John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father he will do. Ikaw ay sa ama mong diablo, sabi ng Bible. No? Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, wala pa tayong relasyon sa Panginoon, hindi pa tayo na born again, no? Wala pa tayong kaligtasan, tayo po ay anak ni Satanas. Yun ang katotohanan. Pero salamat, thank God, ikaw ay hindi na anak ni Satanas, ikaw na ang anak ng Diyos. Amen? Yun ang katotohanan. Okay, not only that, no? Consider the claims of Christ, His person, His power, His promises. So pangatong subpoint, His promises. Ang pangako niya, I will give you rest. No? Meron siyang pangako. Meron kang pagod ka na sa buhay Kristiyano mo, I will give you rest. Maaari ikaw, yes, nasa naman tayo, napapagod tayo. Kung napapagod ka, bibigyan ka ng kapahingan ng Panginoon. Amen. Ano sabi sa Matthew, mga kapatid? Kung tayo napapagod, bibigyan tayo ng kapahingan ng Panginoon.
Buksan natin sa Matthew 11:28. Mas lalo natin kailangan, Panginoon, i-consider palagi natin ang Panginoon, isa-isip, no? Magmulay-mulay, magmuni-muni tayo, isaalang-alang natin palagi ang Panginoon, siya ang magbibigay ng rest, kapahingan sa iyo, mga kapatid. Amen. Hindi lang sa iyong katawan, pati sa iyong kaluluwa na nangangailangan ng kapahingan. Then po sabi sa Matthew chapter 11 verse number 28. Ano sabi ng Bible sa Matthew 28? That labor and will be guided. So, sa point number 1 pa lang tayo, mga kapatid, consider the claims of Christ. No, yung subpoint dito, His person, His power, His promises. Ano po sabi chapter 11 verse number 28? Matthew 11. Ano po sabi ng Bible sa Matthew 11 verse number 28 to 30? Sabi po ng Bible sa Matthew 11 verse 28 to 30, "Come unto me." No? Nais ng Panginoon, ikaw ay lumapit sa Kanya. All ye, lahat, hindi lang ilan. Sinabi, lahat. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mga kapatid, kung ikaw ay napapagod sa iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon. Sabi dito, "Come unto me, and I will," sabi diyan, I will give you rest. "I will give you rest." No? All ye that labor and are heavy laden. Pagod ka na sa iyong pagtatrabaho, gusto mo ng kapahingahan, lapit ka sa Panginoon, bibigyan ka ng lakas. Or ye, sabi, all ye that labor are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Ano ba yung yoke na tinutukoy? Yoke, mga kabigatan. Alam niyo po ba yun sa mga hayop na nilalagay po dito sa kanyang leeg? Yun yung tinatawag na yoke. Yoga. Yung bigat. Dala-dala nila yung bigat. No? Imbis na yung tao ang magdala ng bigat, sila ang nagdadala dahil kasi sila ang pasan-pasan ng kabayo, ng kalabaw, ng hayop. Ganon din po sa atin. Kung tayo po ay mayroong kabigatan, may mga yoke tayo, bigay natin sa Panginoon, no? At yung bigat, mawawala sa iyo. Kasi dala-dala niya na ng Panginoon natin. Amen. Yung kailangan natin, yung kabigatan, bigyan natin. Kasi kung sasariliin natin yung burden, yung kabigatan, hindi tayo aaso sa Panginoon, tayo ang magiging kawawa. Right. Tayo ang mahirapan. Kasi ayaw ibigay yung burden sa Panginoon. Ha? Sinasarili mo. Alam niyo yung footprints in the sand? Yung footprints in the sand, may dalawang pares ng paa na naglakad sa buhanginan, no? Nang naglalakad na itong dalawang pares ng paa, yung isang pares ay sa Panginoon at yung isa ay nagre-represent na tayo, yung isa. Habang naglalakad yung dalawang pares na yon sa buhanginan, no? Napansin, ng kinatagalan, naging isang pares na lang. Inisip ng tao, ng Kristiyano, na siya na lang ang mag-isa at wala na ang Panginoon. At nang dumating yung pagkakataon na sinagta ng Panginoon, wala ka na ba sa aking tabi o sa aking buhay? Bakit isang pares na lang nakikita ko? Yung sa akin na lang. Pero ang sinabi ng Panginoon, anak, hindi yung pares na yan ay hindi sa iyo. Yan ay sa akin. Dahil ikaw ay pasan-pasan ko na. Yung kabigatan mo, yung mga problema mo, ay pasan-pasan ko na. Ganon dapat, mga kapatid, bigyan natin sa Panginoon. No? Take my yoke and lean of me. No? Bigyan natin yung mga problema natin sa Panginoon. Amen. At siya ang magdadala ng mga problema mo. Kung ikaw lang, hindi mo kaya ipasan yung problema. Okay? Mga kapatid, yung nais ng Panginoon, kaya kala natin, iniwanan ka na, yung pala, pasan-pasan na pala yung problema ng Panginoon. Nag-iisa na lang, yung nag-iisang yun, walang iba ang Panginoon, hindi ikaw. Tayo minsan ganun po, mga kapatid. Kala mo, ikaw lang, mag-isa, pero hindi mo lang, kasama mo ang Panginoon. At inaalalayan ka ng Panginoon. Okay? So makita po natin, I will give you rest, sabi po ng Panginoon.
Not only that, the Son of Man had power to forgive sin. No? Yung promise ng Panginoon, siya po ay nagpapatawad ng mga kasalanan po natin. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 6. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 9 verse 6? But that ye may know that the Son of Man had power on earth to forgive sins. So ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, gaano man karami o kaunti ang iyong kasalanan, kayang patawarin ng Panginoon. Kung ikaw ay lalapit, kung tayo lalapit sa ating mga nagawang kasalanan, patatawarin niya tayo. Yan ang promise ng Panginoon. Patatawarin ka niya. Patatawarin niya ako. Patatawarin tayo. Kailangan lang tayo lumapit. Sabi ng Bible, come unto me. Sabi ng Bible, call unto me. Sabi ng Bible, no? Sa 1 John chapter 1 verse 9, confess. No? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No, siya ay matuwid, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan. No? Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Basahin natin para makita nyo. 1 John chapter 1 verse 9. Ito po sa mga Kristiyano, mga kapatid. Pag ikaw ay anak na ng Panginoon, ito ang palaging gagawin mo pag nagkakasala tayo, mga kapatid. Ito ang ating nga pong gagawin palagi sa 1 John 1:9. Tayo po ay Kristiyano na, no? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, nakakapagsinungaling pa rin tayo, minsan-minsan, o minsan madalas, no? Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero, meron pong sinabi ang 1 John chapter 9, no? 1 John chapter 1 verse 9. Confess, no? Confess. Sabi, if we confess our sin, anong sinabi? Faithful siya and just, matuwid siya. Siya ay tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Hello? Masaya po ba tayo doon? Siya ay faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Marami kang nagawang kasalanan kahapon at kahit ngayon nagawa mo kasalanan, yan ang dapat mong gawin. 1 John 1:9. Yan ang dapat natin gawin. Confess for our sin because God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No? Yan ang promises ng Panginoon. The Son of Man had power to forgive sin. Not only that, I give you unto them eternal life. Binigyan pa tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sabi sa John 10 verse 17 and 18. Sabi natin sa John chapter 10 verse 17 and 18. Ano po ang sabi ng Bible sa John chapter 10? No? So, consider the claims of Christ, His person, His power, His promises. No? Subpoint, letter C, His promises. No? Under dito, number 3, I give unto you eternal life. I give unto them eternal life. John chapter 10 verse 17. Ano po sabi ng John chapter 10 verse 17 and 18? Sabi po dito, therefore doth my Father love me because I lay down my life that I may take it again. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. No? Sinabi rin po sa John chapter 10 verse 27, 28, 29. John chapter 10. Yes, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. No? Kaya sinabi ko dito, mga kapatid, I give unto you eternal life. Yan ang pangako ng Panginoon. No? Kaya consider the claims of Christ. Yung promise niya, mga kapatid, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, I give unto them eternal life and never shall, sabi yan, verse number 28, shall never perish. Hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Pag sinabing never, never, never. Pag sinabing hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapahamak. Kaya sinabi, never,
perish. Sa ba kapamakan? Sa impyerno. Meron bang kapamakan sa langit? Wala. Sa impyerno ang kapamakan. Kaya sinabi yan, shall never perish. No? Kaya hawak na tayo ng Panginoon. Halimbawa, ito tayo. Sabi sa verse 27, I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. Sa 28. Sabi na. No? Sabi sa 28. My Father which created me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Hawak ka na ng Panginoon, hawak ka pa ng tatay, at silyado pa tayo ng banal na Espiritu. Sino pa makakaano sa atin? Wala na. Hindi ka na kayang kunin ni Satanas. Dati pag-aari tayo sa Satanas, hindi na tayo kayang kunin ni Satanas. Bakit? Nagmamayari sa atin ang Panginoon. No? So, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So, number 1, consider the claims of Christ. Number 2, consider the character of Christ. Consider the character of Christ. Ano ba yung character ni Jesus Christ? Siya po ay sinlessness. Wala po siyang kasalanan. No, walang nakitang kasalanan sa buhay ng ating Panginoon nung siya po'y hinusgahan, na blasphemer. Si Pontius Pilate, sinabi niya, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. So point number 2, ano mo na? Consider the claims of Christ. Number 2, consider the character of Christ. Consider. No? The character of Christ. Kanina, consider the claim of Christ. Ngayon, consider the character. At bang character meron si Jesus Christ? Anong ibig sabihin ng sinlessness? Walang kasalanan. Tama. Kailanman hindi po siya nagkasala. Kaya hindi po siya tao lang. Kung ang tao makasalanan siya, hindi. Kaya po Diyos siya. Nakuha niyo? Baka ang tao nagkakasala. Pero ang Diyos hindi nagkakasala. Kasi banal ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na si Kristo ay tao lang kasi siya ay hindi makasalanan. Kaya kung hindi siya makasalanan, Diyos siya. Sinlessness yan. Nasa Bible ba na siya ay sinlessness? Buksan natin, 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21, sabi dito sa verse 21, 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us, no? Who knew no sin. Tingnan niyo po yung word. Who knew no sin. Hindi niya alam kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. Yung word, who knew no sin. May kasalanan ba siya? Sinlessness niya. Who knew no sin. No sin nga siya. Busa pa natin, mga verse, 1 Peter 2:22. 1 Peter chapter 2. No, yung character, no? Consider natin yung character ng ating Panginoon. Wala siyang kasalanan, no sin siya, sinless na siya. Dito sa 2 Peter, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. As a newborn babe, 2:22 pala. 1 Peter chapter 2 verse 22. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. Hello? Yun po, sabi niya, no? Who did no sin. Sino po ito? Walang ibang ating Panginoon. Wala siyang nagawang kasalanan. Okay? Neither was guile found in his mouth. Wala, kahit sa kanyang pagsasalita, walang nakita si Pontius Pilate na may nasabi siyang masama. No? Hindi siya nakagawa ng kasalanan kahit sa kanyang pagsasalita. Dahil siya po ay sinless. Okay? Yan ang karakter po niya. Not only that, his sympathy, no? Yung crowds, yung sa Jerusalem, no? His sympathy. His servanthood, pagiging servanthood po niya. Ano yung karakter niya? Ibis na siya ay king, no? Ibis na siya yung for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Naging servanthood po siya. Ano yung servanthood? Naging kalipin. Nagpakababa para sa atin, sa iyo. No? Servanthood.
Philippians chapter 2 verse 5 and 8. Alam ko familiar sa inyo to. Philippians chapter 2 verse 5 and 8. Ano po ang sabi ng chapter 2 verse 5 and 8? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, though did not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, servanthood, and was made in the likeness of man. No? Nagkatawang tao siya, and being found in fashion as a man, he humbled himself, yes, and became obedient unto death, even the death of the cross, mga kapatid. Hanggang sa kamatayan siya po ay nagpakababa. Hindi po siya nagmataas. Hindi niya sinabi, ako, hari ako ng mga hari, dapat hindi ako nakapako dito. Hindi dapat ako pinapako sapagkat ako'y hari ng mga hari. Hindi niya sinabi yun. Amen. Para hindi siya ipako. No? Naging servant siya. At ang naging servanthood siya. Kaya sinabi, humble himself and given him a name which is above every name. At the name of Jesus, every knee should bow. Of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. No? 1 Peter 3:18, basahin po natin, 1 Peter 3:18. So makita po natin yung servanthood po ng ating Panginoon. Yun yung karakter ng ating Panginoon sa Kristo. 1 Peter chapter 3, verse 18. Ano po yung karakter po ng Panginoon dito? Servanthood. 1 3:18. For Christ also at once suffered for sin, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. No? So makita po natin ang ating Panginoon. No? Christ also at once suffered for sin, the just for the unjust. Siya po ay just. Matuwid po siya para sa ating na hindi matuwid. That He might bring us to God. Para dalhin niya po tayo sa kanyang Ama na sa langit. Being put to death in the flesh, no? Namatay siya. Ang kanyang laman, ang kanyang physical na body, but quickened by the Spirit. Nabuhay naman siya sa ikatlong araw. Amen? Napakaganda ng ginagawa po ng Panginoon. Yung kanyang karakter, no? Number 3. Consider the concern of Christ. Kanina, the claim of Christ. Pangalawa, the character of Christ. Number 3, the concern of Christ. Jesus loves you. Yan ang concern ng Panginoon. John 3:16, for God so loved the world. He loves you, mga kapatid. He loves us. Ayan ang concern niya sa iyo. Ayan ang concern niya sa atin. Romans 5:8, but God commanded His love toward us. Okay, 1 John 4:7-8. Ano sabi ng 1 John 4:7-8? Beloved, let us love one another. For God is of love, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. No? Bago ka magmahal sa Panginoon, siya ang munang nagmahal sa iyo. Nagmahal sa atin. No? So, yun yung concern. The third point, consider the concern of Christ. No? Jesus loves you. Not only that, Jesus came to save you. Amen. Yes. No? To seek and to save that which was lost. Sabi sa John. No? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nakalimutan ko lang yung verse. Luke 17:10. Pakibasa niyo po sa Luke 17:10. Luke 19:10 niya tayo. Saan natin? Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save. 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Man is come to seek and to Yan, save no? that which was lost. So consider Christ, mga kapatid. Isipin mo na ang Panginoon. Merong pag-ibig sa atin at sa iyo. Isipin na lamang natin ang Panginoon. No? Concern siya sa iyo. Amen. Gusto kanyang makila, gusto niyang maligtas ka, gusto niyang mapunta ka sa langit. I-consider mo ang Panginoon. I-consider natin ang Panginoon. Jesus came to save you. No? Pangatlo, Jesus want
Jesus wants you to be with Him. Nais ng Panginoon na makasama ka niya sa langit ng panganggang wakas. No? Forever. John chapter 14 verse 3. Ito yung rapture. No? Sabi sa John chapter 14 verse 3. Ano sabi niya sa John 14? Gusto ka niya na makasama sa langit. Ayaw kanya mapunta sa impyerno eh. Gusto kanya mapunta sa langit. Ano ang sabi sa John 14 verse number 3? No, ito yung rapture. John 14 verse number 6. Number 3. John 14 verse 3. Sabi niya, no? Jesus answering is speaking to the lawyers. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. No? So may mga kapatid, pagdating ng Panginoon, gusto kanya makasama sa rapture, dadali kanya pagkasama tayo. Okay? So yun po yung makikita po natin. Okay, tuloy po tayo. Okay. So pangatlo po, makikita natin ano yung unang punto. Consider His character. Consider the character of Christ. Number 2. Number 1, consider the claim of Christ. Number 2, consider the character of Christ. Number 3, consider the concern of Christ. Number 4, consider the crucifixion of Christ. Diba? Siya po ay namatay para sa iyo at para sa akin. He took our sin upon Himself on the cross of Calvary. No? He put His righteousness upon us. The purpose of which He conquered death. Sabi sa John 14 verse 19, basahin po natin dito, John 14 verse 19. Napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para sa iyo at sa akin. No? Consider, alalahanin natin siya sa kanyang ginawa sa krus. Kung wala pong napako sa krus, lahat tayo papunta sa impyerno. Pero salamat, consider Christ. Consider Christ, isaalang-alang mo ang Panginoon sa kanyang ginawa sa iyo. Hello? Amen. Isaalang-alang natin ang Panginoon. Every time sa araw-araw natin buhay, Panginoon, salamat. Kung hindi ka napako sa krus, ako'y pupunta sa impyerno at ako'y namatay. Pero salamat, ikay napako. Tinapos mo ang iyong responsibilidad. Sinabi mo, it is finished. No? Para kami po ay magkaroon ng pag-asa. Mapunta kami sa langit. Pag sumampalataya kami sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. Yun pong nais ng Panginoon. Consider the crucifixion of Christ. He took our sin upon Himself. No? Ang sabi po ng balikan natin yung John 14 muna. John 14 verse 19. Ano po ang sabi ng John 14 verse 19? Yet a little while, and the word saith me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Okay, so makita po natin yan, no? Yung he put his right, yung kanya nga pong purpose dito, no? To conquer death. Pansinin niyo po dyan, I will not leave you from, sabi dyan sa verse number 19. Yet a little while, and the word seeth me no more. Di na makikita siya, dahil kasi namatay na siya sa kanyang physical. So, pag pumunta siya, nandun na siya sa kanang kamay ng ating Panginoong Diyos. Sabi diyan, but ye see me because I live, ye shall live also. Siya po ay magpapakita muli pagdating ng rapture time. Kukunin kanya at tayo pupunta sa kanyang karyan sa langit. Amen? He took our sin upon Himself. Usan po natin Colossians. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano sabi ng Colossians chapter 1 verse number 14? Pakibasa nga po, Colossians chapter 1 verse 14. Colossians 1:14. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Yes, tayo'y pinatawad sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Salamat, merong blood na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po yung blood na yun, precious blood yun.
Ano po yun? Walang bahay dungis yun. Ibig sabihin, walang kasalanan. Yung napako sa krus, wala pong kasalanan para tayo po itubusin ng ating Panginoon. Kaya magkalat tayo kasi hindi po pwede yung may kasalanan ang ipako doon. Na hindi po pwede yung may kasalanan, yung dugo na may kasalanan. Kaya yung napako doon, walang bahay dungis ng dugo ng kasalanan. Okay? Hebrews chapter 9 verse 12. Hebrews 9:12. Ano po sabi sa Hebrews chapter 9? Verse number 12. Basahin po natin sa Hebrews chapter 9 verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood. No? Yung word, but by His own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Kapatid, ito pong banal na dugo na nabayubay, na nabuo sa krus ng Kalbaryo, nang nabayubay ang ating Panginoon sa Kristo, ito ang nagbigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ito ang nagbigay sa atin ng kapatawaran, yung banal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya sabi diyan, mga kapatid, dahil sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Buksan pa natin dito, mga kapatid. Ephesians. Basahin po natin Ephesians chapter 2. Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen. No? Kaya tayo po ay niredeem, tinubos. Pag sinabing redemption, pagtubos sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Napatawad po tayo sa forgiveness of sin. Nakita niyo po? According to the riches of His grace. Ayon sa biyaya, no? Yaman ng biyaya ayon sa yaman ng biyaya ng Panginoon. Okay? Dito tayo, bigyan pa natin ng isang talata. Isa na lang po. Hebrews chapter Acts 20. Acts 20:28. Acts chapter 20 verse 28. Acts 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseer to build the church of God, which He hath purchasing with His own blood. Okay, sa bandang huli nakita nyo, which He had purchased with His own blood. Binili tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya malaking bagay po yung blood. Kaya nga po yung inaawit natin, nothing but the blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood. Oh. There's power in the blood. Oh. Are you washed in the blood? Yan po. No? Redeemed by the blood. Yan po yung mga magaganda po patungkol po sa banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Consider the crucifixion of Christ. Okay? And dito na tayo sa pang-anim. Hanggang dito lang to, dalawa na lang. Lima pa. Meron pa ba? Lima. Pang-lima, consider the conquest of Christ. Bingo na. Consider the conquest of Christ. No? Yung tagumpay ng Panginoon. The promise He would conquer death. Sabi sa Psalm 16 verse 10, basahin po natin yung pananagumpay ng ating Panginoon. Psalm 16 verse 10, consider the conquest of Christ. Conquest of Christ. Psalm 16 verse number 10. Psalm 16. Psalm 16 verse 10. They are enclosed in her own path. Psalm 16 verse number 10. Oh, 16 na mali. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer the Holy One to see corruption. Okay. So, hindi po nag-burn ng Panginoon dito ha. Ito yung pinangawakan ng mga burning eh. So, itong Psalm 16 verse number 10. For thou wilt not leave my soul in hell.
Tandaan niyo po, pumunta ang Panginoong Kristo doon sa impyerno pero hindi para mag-burn. O para ipangaral ng salita para ipangaralan ang salita ng Diyos doon sa mga nakakulong sa spirit in prison. At yun ay kukunin po ng Panginoon yun, yung spirit in prison. Yun yung mga kay Abraham's bosom. Okay? So makita po natin, nagkaroon ng pananagumpay ang Panginoon doon. Consider the conquest of Christ. No? The promise that He would conquer death. No? Na-conquer niya. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Tayo kaya, pag namatay tayo, conquest. Ibig sabihin, conquest. C-O-N-Q-U-E-S. Conquest. Oh, C-O-N. Q-U-E-S-T. Q-U-E-S-T. Sabi na sa sarili, Jen, concrete nil. Behave. Conquest. Consider the conquest. Panay letter C, di ba? Una, ano, yung claim. Claim. No? Consider the claim of Christ. Number 2, ano number 2? Consider the character of Christ. Number 3, consider the concern of Christ. Number 4, consider the crucifixion of Christ. Number 5, consider the conquest of Christ. Yung pananagumpay niya sa kamatayan. Nanagumpay ang Panginoon sa kamatayan. Okay? Sabi sa John 2:19, John chapter 2 verse 19, nagtagumpay ang Panginoon. Kalaan ni Satanas, talo na si Jesus Christ, talo na ng ating Diyos. Mga kapatid, hindi po natalo ang Panginoon nang siya po'y namatay. Kala ni Satanas, talo na ang ating Panginoon. Hindi. Nanagumpay ang Panginoon nang siya'y namatay. Bakit? Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. At tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na pag sumampalataya ang tao sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Yun yung gospel, death, burial, and resurrection. Amen? Yun ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Death, burial, and resurrection. Malinaw po ba? Malinaw po? Amen. Amen. Praise the Lord. Okay? Yan po, i-consider na natin the conquest of Christ, the promise that He will conquer death. John chapter 2, verse 19. Yan po yung nabasa na natin yun. John chapter 2, verse 19. Ano sabi po ng verse 19? Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and 3 days I will raise it up. No? Kaya nga po, muling nabuhay ang ating Panginoon sa ikatlong araw. Yun yung ibig sabihin na 3 days, the temple will raise up. No? Siya po yan. Siya po yung tinutukoy nun. Okay, the power by which He conquered death, no? The power by which He conquered death, no? Yung makikita po natin the pronouncement that He had conquered death. Makita po natin dito sa John 5:21. John 5:21. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, mga kapatid, naging matagumpay ang ating Panginoon, hindi po siya naging talunan. John 5:21, for as the Father raised up the dead and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Amen? Ganda po dyan. John chapter 10 verse 18. Bibilisan ko ng konti. John chapter 10 verse 18. Ano po ang sabi dito sa John chapter 10 verse 18? John chapter 10 verse 18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father. So, ibig sabihin, nagtagumpay ang ating Panginoon sa kanyang kamatayan. Hindi siya naging talunan. Okay? And number 6, dito na po tayo sa number 6. Consider the commission of Christ. Commission of Christ.
Consider the commission of Christ. The plan of Christ is to reach the lost. Ano yung commission, di ba? Yung Great Commission, Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano yung teaching them? Mag-solving tayo. Yun yung tinatawag na discipleship. Discipleship, hindi disciple chick. Sa ibang Kristiyano, disciple chick ang tinatawag. Nagsosolwin pero dini-disciple chick. Ha? Ang totoo dapat discipleship, hindi disciple chick. Okay? Kaya pag-aakay ng kaluluwa, no? Pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon para makakilala siya. So, kailangan po natin, maganda po, si Sister Joselle, ngayon, dinala po niya yung kanyang mga kaibigan. Husband mo siya? Sister. Ano pangalan? Arnel. So, salamat sa Panginoon, si Arnel, no? Thank God. At may bisita tayo, si H ba yung umpisa, Arnel? 8. Double 8. Ay, sila. Martinez. Ayun, si Arnel Martinez. So, ating bisita si Arnel Martinez, no? Salamat at nakarating po ang asawa ni Sister Joselle. Praise the Lord, no? Kapilin natin ang kaibigan si Arnel. Tapos, sumunod, si Reggie, tama ba no? Reggie Sena? Ona? Yes. Reggie Sena. Yes, Ona. Reggie. Okay, thank you, Reggie. Tapos, si Joseph. Ito, nakapunta ka na dito, di ba? Yung naalala ko, nakita ko na siya. Kapatid sila. Oo. So, thank God. Nakailang beses na rito si Joseph. So, salamat na si Arnel, nandito si Reggie at saka si Joseph. So, salamat. Bakit po? Anong nais ng Panginoon kung bakit kayo nandito? Para makakilala kayo. Amen. Maligtas kayo. Arnel, no? Reggie, si Joseph. Makatanggap sila ng kaligtasan. Matiyak nila pag sila namatay, pupunta sila sa langit. See, ikaw ba, Reggie, pag namatay ka, alam mo na kung saan pupunta ang talo? Sigurado? Pag namatay ka? Ha? 100% walang pag-aalinlangan. Pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Paano mo na patunayan? Pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Kailangan ma-sure natin. Ha? Okay, si Arnel, pag namatay ka ba, Arnel? Natitiyak mo na ba kung saan ka tutungo pag namatay ka? Okay, maganda malaman mo ngayong araw. Okay, ngayong oras na ito, ay ipapakilala namin sa inyo yung tagapagligtas para tanggapin nyo si Jesus Christ at matitiyak nyo ang kaligtasan dahil tinanggap nyo ang tagapagligtas. At ang pangalan niya ay Jesus. Ikaw, Joseph, pag namatay ka, alam mo na ba kung saan tutungo ngayong kaluluwa? Alam ko, tinanggap mo na yan ang Panginoon, pumunta rito, ha? So pag namatay ka, saan pupunta? Bakit mo sinabi sa langit na pupunta? Oo. So, dito ka ba dati nakapunta na yun, nakakilala? Okay. Dito mo tinanggap ang Panginoon? Amen. So, praise the Lord. So, si Arnel, naging honest si Arnel, no? Na hindi ba niya alam kung saan sa tuto kung saan tayo. So, mamaya ay imbitahan natin si Arnel at maging si Reggie para makatiyak. Katiyakan na kailangan niyo. Katiyakan ng inyong kaluluwa. Kailangan makatiyak kayo ng patutungan ninyo. Sapagkat sabi ng Bible, pwede tayong makatiyak kung saan tayo patutungan. Kundi sa langit. No? So, thank God. No? So, ang commission, yung plan of salvation ng Panginoon to reach the lost. Now, sabi sa Romans 10, number 1, si Paul, sinabi niya, ang desire niya ay makakilala ang mga Israel sa Panginoon. My heart desire and pray to God for Israel that they might be saved. Ganun din po ang Marikina. Ang FBC Marikina, ginagamit po. Ang desire ng puso namin dito, makakilala ka, Cornel,
At tulad ng iyong asawa si Jose ay tumanggap na sa Panginoon niya at alam niya kung saan siya patuto o siya namatay. Ganun din ang nais namin sa iyo. Makakilala ka, tanggapin mo si Jesus Christ bilang sarili mo tagapagligtas, magtiwala ka sa Kanya upang ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun din kay Reggie. Amen? Para makatiyak ka ng iyong patutungan. Hindi sa impyerno, siyempre ang gusto mo sa langit. So paano ka pupunta sa langit kung hindi ka tatanggap at pagtitiwala sa Panginoon? Kailangan mo tanggapin at pagtiwala sa Jesus para magtamo ka ng buhay na walang hanggan. So yun ang plan of salvation ng ating Panginoon. The plan of Christ is to reach the lost sa Romans 10:1. The purpose of the church is to reach the lost. No? Ang purpose ng church, ng FBC family, na ma-reach out natin yung mga tao sa Panginoon. The patience of God is to reach the lost. 2 Peter 3:9. Basahin po natin, 2 Peter 3:9. Ang nais ng Panginoon ito. 2 Peter 3:9. Bakit po? Sabi ng Bible, 2 Peter 3:9. Not rendering every Sabi ng Bible, 2 Peter 3:9. The Lord is not concerning His promise, as some men count His slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. No? Willing. Sabi po dito, not willing that any should perish. Ang Panginoon, ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Not willing, no? Na hindi ka mapahamak sa impyerno. Sabi dito, but that all should come to repentance. No? Hindi gusto ng Panginoon na ikaw ay mapahamak sa impyerno. Ang gusto niya, mapunta ka sa kanyang kaharian. Okay? So yan po yung pang-anim. And the last, dito na po tayo, consider the coming of Christ. Amen. So, alam naman natin siya po ay darating pagdating ng rapture time. Visible, victorious, and very soon. Panay letter B. Visible. Pag sinabing visible, makikita natin talaga siya face to face. Victorious, matagumpay ang pagdating ng Panginoon. At very soon, malapit na dumating ang Panginoon. Very soon, mga kapatid. Kaya, huwag natin hayaan, pag dumating ang Panginoon na hindi ka nakakilala sa Panginoon, sayang, hindi ka makakasama sa rapture time. At isa pa, kung dumating man ang Panginoon, no, na hindi mo tinanggap ang Panginoon, ikaw ay pupunta sa tribulation period. Makakaranas ka ng wrath of God. Yung tatakan ng 666 dito, 666 ka sa kamay. Yan ang sabi ng Bible. At mangyayari po yan. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng mga microchip sa gadget? At meron na pong mga microchip na nilalagay sa kamay para pagka na-in-scan yung pera nandun na naka-debit na doon. Kakaltas na lang doon pagka in-scan sa cashier, sa counter. Kaya pagka nilagay mo na lang kamay, papasok na yun sa account, mababawasan na yung pera. So bakit? Dahil sa microchip. Yun po ang tinatawag na modern transaction, no? Kaya meron pong tinatawag na may tinatawag na 666, yun yung tinatawag na mark of the beast na mangyayari pagdating ng tribulation period. At ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapunta sa wrath of God. Kaya yan po ang pito, no? Makikita natin. So, ang nais ng Panginoon sa Hebrews 11, focus on the greatest people of Bible history, no? Yet climax with Christ. Mag-focus tayo na ang mga tao na tutularan natin katulad po nila Paul, no? Nila David, no? Yung kanilang mga karakter, marami po. Si John Mark, no? Tularan natin sila, yung kasama ni Paul, si Silas, no? Na sila po ay nagpagamit sa Panginoon. Yung apostle, yung mga martyr, so sila po ay dapat natin tularan. Okay? So yung kanilang mga ginawa na example. So tayo po ay dadako. So, pito, recap natin. Number 1,
No? Consider him. Number one, consider the number one. Ano yung number one? Consider the claim of Christ. Number two, consider the character of Christ. Number three, Consider the concern of Christ. consider the concern of Christ. Number four, Consider the crucifixion of Christ. crucifixion of Christ. Number five, Consider the conquest of Christ. consider the conquest of Christ. Number six, Consider the commission of Christ. consider the commission of Christ. And the last, Consider the coming of Christ. consider the coming of Christ. Di ba? May 7 punto na tayo. Tayo po ay nagpapasalamat. Malapit na dumating ang Panginoon. At hinilingan ko na manalangin tayo. Panalangin natin si Arnel sa si Reggie. At imbitahan ko si Arnel dito. Arnel, pwede ba kita mambitahan? Sa si Reggie? No? Dito kayo sa harapan. Anin ko lang kayo, no? Okay, mahiya. Hindi naman kayo kakainin dito. No? Gusto niyo bang mapunta sa langit? Okay naman tayo. So, nais ng Panginoon, kayo ay magpasya at tanggapin at pagtiwalaan sa Yesu Cristo bilang sa sarili ng tagapagligtas sa oras na ito, sa araw na ito. Sabi ng Bible sa Corinthians, Now is the accepted time, now is the day of salvation. Ngayon ang oras, ngayon ang araw ng pagtanggap, hindi bukas kasi hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya. Pag-uwi natin sa bahay, yung mangyari sa atin, maganda, mayroon na tayong pag-anda. Dito pa lang, no? So, tayo ay mananalangin, ready? Amen. Igagay ko kayo, ilinid ko kayo sa panalangin para tanggapin nyo si Jesus Christ bilang sarili ng tagapagligtas. Mga kapatid, manalangin na lang po kayo na hindi ma-distract ang kanilang akong pagtanggap. Okay? Sundan niyo itong dalawa, no? And then, sa marriage. Sundan niyo ang panalangin na ito. Nariin niyo ang panalangin ito isa inyo para tanggapin niyo ang kaligtasan inaanap sa iyo ng Panginoon. Okay? Let's pray. Panginoon, na sa langit. Salamat po. Salamat po. Sa umagang ito, nalaman ko po, ang simpleng paraan, patungo sa langit. Kilala ko po ang aking sarili. Isang makasalanan. Sa inyong harapan. Kaya po ako ay mag-iingin ng kapatawaran. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Diyos Ama na nasa langit. Panginoong Isus, hugasan niyo po ng inyong banal na dugo ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan upang maging kalugod-lugod po dapat sa paglabi sa umagang ito. Ako po ay magpapasya. Ikaw, Panginoon, Jesus, ng Biblia, ay tinatanggap ko. Pinagtitiwalaan kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan na aking natamo sa umagang ito na hindi ko makakalimutan. Ikaw ay nagbigay ng buhay na walang hanggan sa akin. At binigyan mo po ako ng kapangyarihan na maging anak ko. Salamat po sa kapatawaran na aking natamo at sa buhay na walang hanggan na aking nakamtan sa aking buhay. Pinupuri kita, nasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So pag namatay po, pag namatay ka ata, saan ka pupunta? Sino ba? Bakit mo sinabi sa akin? Yan ang
ka po si Jesus Christ. Wala pala yung nasa. Okay? Kaya kasi ano si Ray. Pagka namatay ka, saan pumatay? Siyempre, mamamatay tayo. Doon tayo dadalhin tayo sa sementeryo. So tayo ay pagka yung kaluluwa natin, ay patutungan natin. Iwalay na yung ating kaluluwa sa ating katawan. So dalawa yung patutungan sa ating katawan. Saan doon pupuntahin ka? Bakit mo sinabi sa langit? May tinanggap lang. Sino yung tinanggap mo? Ang Panginoon Jesus Christ. Amen? Siya yung nagpapalitan. So, para saan sa inyo, buhay mo. Okay? So, itong araw na ito, huwag niyo kalimutan, ito yung spiritual birthday. Meron kayong physical birthday, yung pinanganak kayo ng inyong mga nanay. Ngayon naman, spiritual birthday. Ito yung born again, yung born again tayo. Rebirth, pangalawang kapanganakan. Okay? Congratulations mga kapatid. Brother Arnel, Brother Reggie, Alves, pwede na kayo po. Okay, salamat sa Panginoon. At meron po tayong dalawang kapatid na natin sa Panginoon na tumanggap, si Brother Arnel, no? At si Brother Reggie, ganun din si Brother Joseph, na tumanggap na rin, no? Yung mga previous na panahon na nakakarating po siya dito. At salamat si Sister Josel ay kasama niya yung kanilang anak ni Brother Arnel. No? Thank God at sila po ay nakapiling natin ngayon. Hoping and pray, hindi lamang ito ang huli. Pagkos ito ay una pa lamang na makasama natin yung mag-asawa. Amen. Salamat Sister Joseph at salamat Brother Arnel. At patuloy po kayong makasama po namin, Brother Reggie at Brother Joseph. So tayo po ay dadako sa ating hapong operatory prayer. Tawagin natin ang kapatid na dito, brother dito sa ating operatory prayer. Sa ating pagbibigay.